Hello po, mga minamahal po namin mga kay-AP. Na-miss po namin kayo sa mahabang holidays na nakaraan. Salamat po ng marami at naririto po muli tayo para magbahagi po muli ng salita ng Panginoon para sa kalakasan ng bawat isa sa atin. So, kumusta naman po ang mga nakaraang mga pagharap at pagsagawa ng ating mga kanya-kanyang selebrasyon ng mga nagdaang Pasko at Bagong Taon at we pray na naging matiwasay po ang lahat at ngayon nga po ay nasa panibagong yugto po muli tayo ng ating mga paglakad sa ating buhay, especially po ngayong taong ito. Kaya napakahalaga po na tayo po muli ay magkaroon ng mainam at maayos na panuntunan at paggabay ng Panginoon para ang taong 2024 po natin ay maging masagana ang tunay at punong-puno ng pagtatagumpay. So, sa araw na ito po ang aking ibabahagi. So, tayo po manalangin muna. Salamat po ng marami, Ama, sa muli po pagkakataon na kami po ay makarinig muli ng iyong mga salita na siya po magiging gabay at patnubay namin para po sa aming paglakad ngayong panibagong journey ng aming buhay ngayong taong 2024. Pagpalay mo po ang bawat isa, Panginoon. Pagpalay mo po ang salita mo, namin pong mapapakinggan sa araw at sandaling ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen! So, ang title po ng aking ibabahagi ay Refocusing to God. So, napakahalaga po na tayo po ay mai-align ulit sa nais at gusto ng Panginoon para ang buhay po natin ngayong 2024 ay sigurado, bullseye na tahak natin yung gusto ng Panginoon at hindi lang yung gusto natin. So, bakit po refocusing? Alam naman po natin na ito pong napakahabang holiday season ay hindi po maikakaila na tayo po ay medyo na-sway, nadala doon po sa sobrang excitement ng selebrasyon ng Kapaskuhan at hanggang sa natapos ang Bagong Taon at hanggang sa matapos po yung total season po nung holiday na to at ang pagkakalam ko hanggang January 6 po natatapos yung season ng holiday na ito dahil hanggang sa sinasabi nga ng mundo hanggang yung selebrasyon pa ng Three Kings na sinasabi nila, pero sa atin po hindi na po tayo doon nakatuon dahil naniniwala po tayo sa kung ano po ang mas mahalaga na sinasabi po ng Panginoon. Kaya ang pag-uusapan po natin ay kung paano po natin ma-realign ulit ang mga sarili natin na marahil sa sobrang excitement natin, sa sobrang daming kaabalahan na naranasan po natin nitong mga nagdaang holiday season na ito ay of course marami po ang iba't ibang mga karanasan dyan. Meron pong mga medyo nahihirapan ibalik sa normal mulit yung kanilang mga aktibidades ng buhay dahil nga po sa sobrang excitement po ng kanilang mga fellowship o mga happy-happy o ano man po yung mga naganap pong pag-celebrate po ng mga nakarang mga araw. So, napakahalaga po na mai-realign ulit tayo sa nais ng Panginoon. At the same time, yung iba naman, sobrang pagod ang marami dahil nga po sa iba't ibang mga kaabalahan ng mga nagdaang araw. So, medyo etong pagpapasimula natin ng bagong taon ng buhay natin ay medyo parang iniaarangkada ulit natin, ibinubuelo ulit natin dun sa tamang pagtakbo ulit ng taong 2024. So, napakahalaga po, number one, na ma-realign natin ay yung pagtuon ulit natin sa Panginoon. Kaya, isa po sa magandang halimbawa po ng tao ng Biblia po na talaga naman yung kanyang focus kay Lord ay hindi matatawaran. So, ang binabanggit ko po ay si Apostol Pablo. Si Apostol Pablo po ay napakatindi, napakalalim ang kanyang pagkaunawa patungkol po sa pagtuon lagi sa Panginoon. Dahil nga po sa mga past na buhay natin, sa mga nakaraan natin ay marami pong mga iba't ibang mga karanasan po dyan na kapag hindi po natin
nakuha ito sa tamang paraan at pananaw ng Diyos, itong nakaraan at itong kakaharapin, baka ma-stuck up ulit tayo. So, yan po yung ayaw ng Panginoon, na ang buhay natin ay mananatili sa nakaraan. Kundi, ang nais ng Panginoon ay i-refocus po natin ang ating buhay sa panghinaharap. At take note, ang sinasabi po ni Apostol Pablo po sa Philippians chapter 3, verse 12 to 14 sa Easy Translation. So, verse 12 sabi niya, I am not saying that I have already reached that place in my life. I have not yet completely become the person that God wants me to be. But I am trying very hard, sabi ng Apostol Pablo. Subalit sinisikap ko, sabi niya, to reach that place, sabi niya, para maabot iyong hinakaharap niya. That was Christ's purpose when He first made me His own. So, ito po yung isang napagaganda kay Apostol Pablo, yung kanyang pagtingin sa kanyang hinaharap dahil po sa purpose ng Panginoon sa kanyang buhay. Verse 13, my Christian friends. So, kinakausap niya yung mga kapwa niya mananampalataya that time. So, the same thing, tayo mga mananampalataya, kinakausap ng Panginoon, my Christian friends, I do not think that I have reached that place yet, sabi niya. But this is what I do. Subalit ito yung aking pinagsisikapan, sabi niya. I do not think about past things that have already happened. Instead, sabi niya, I try hard to reach that things that are in front of me. I am like a runner who wants to reach the end of the race. I run straight toward that place so that I can win God's gift. Because I belong to Christ Jesus, God has called me to live with Him in heaven. That is God's gift to me at the end of the race. So, ano pong itinuturo sa atin Apostol Pablo dito? Oo, lahat po tayo ay meron pong makanya-kanyang karanasan sa nakaraan. Meron po tayong mga iba't ibang uri ng pinagdaanan sa nakaraan. Pero kagaya na Apostol Pablo, sinasabi niya sa atin na huwag daw tayong mag-dwell sa kung anuman ang mga karanasan natin. It's either success or failure, yung maari nating naranasan sa nakaraang mga taon. It's either good or bad, yung mga naranasan natin sa mga nakaraan, tapos na daw po yon. So, ang sinasabi na po sa Pablo, sikapin daw natin na iwanan na yon. Bakit po ipinapaiwan sa atin yung mga nakaraan? Dahil sinasabi nga po ng salita ng Panginoon, hindi po makakapagbigay garantiya yung success and failures po natin sa nakaraan para sa mas magandang gagawin ng Diyos sa ating hinaharap. Diba? Napakaganda po ang ginagawa ulit ng Panginoon. Kaya sabi na po sa Pablo, sinisikap kong aking ituon ang aking pagtingin sa hinaharap. Yun po yung isang dapat matutunan natin ngayong pagpapasimula ulit ng bagong taon ng buhay natin. Kalimutan na nakaraan, maging bahagi na lang ng journey ng buhay natin ng mga nakaraan. It's either good or bad, success or failure, tapos na po yun. Bahagi na lamang po yun ng ating kwento, ng ating buhay. So ang isang pagtuunan natin ngayon ay ating pagtibayin yung pagtuon natin, pagtingin natin sa ating Panginoon, sa panghinaharap natin. So ayan po ang isang napakagandang paalala sa buhay ng bawat sa atin. And take note, tandaan niyo po, naalala ko po yung sinabi niya sa Isaiah chapter 43, verse 18 and 19. So, ganito rin po yung kanyang sinasabi. Sabi niya sa 18, sa Isaiah 43, verse 18 to 19, pero huwag ninyong isipin ang nakaraan. Sa verse 19, dahil bagong bagay na ang gagawin ko. So, tignan niyo po ang Panginoon, meron na po siya, nauna na po siya doon sa ating panghinaharap at meron na po siyang ginagawa sa ngayon. Imagine po yon.
Sana yun po yung makita natin, sabi ng Panginoon. Kaya sabi niya sa verse 19, dahil bagong bagay ang gagawin ko. Yan po ang pangako ng Panginoon. Meron po siyang mas magandang ginagawa at gagawin para sa ating panghinaharap. Kaya doon daw po natin ituon ang ating pagtingin sa Panginoon. Bakit? Kasi gumagawa na ang Panginoon. Ito'y nangyayari na at nakikita na ninyo. Nawa, yun po yung ating makita ngayon sa mga sandaling to na ang Panginoon, nauna na po siya sa future natin. Nauna na po siya para gumawa na. Imagine, may ginagawa ng Panginoon. Parang bagong taon nating 2024 ay meron ulit mas maganda kaysa nakaraan nating karanasan sa buhay na ito. Nawa mga kapamilya, kapatid, kapanalig, ka-AAP, naging encouragement po sa atin ito pong salita ng Panginoon para mas mapagtibay po natin na i-fix yung ating pagtingin sa Panginoon sa darating na mga panahon ngayong 2024. Tayo po'y manalangin. Yes, Father God, salamat po ng marami na muli po ay kinausap mo po kami sa magitan ng mga salita. Nawa, lalo po naming matutunan sa mga sandaling ito na pagtibayin yung aming pagtingin sa inyo, Panginoon, dahil nauna na po kayo sa aming pong panghinaharap ngayong 2024. Pagpalain niyo po, O Diyos, ang buhay ng bawat isa sa amin. Pagpalain mo po, Ama, ang aming pananaw, pagtingin sa iyo, Panginoon, para nang sa ganon, lagi po namin nakikita ng maliwanag ang mga ginagawa mo sa mga hinaharap namin ngayong taong 2024. Salamat po, Diyos. Purihin ka, sambahin ka. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Salamat po muli mga ka-AP at hanggang sa mga susunod na pagkikita ulit natin. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen.